tayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Makakasama natin si Attorney Ferdy Topacio, Legal Counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Attorney, maayong gabi. Magandang gabi po. Welcome sa SMNI. Si Admar po ito. Yes, maayong gabi, Sir Admar. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, na si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Wala po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na iyon ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng Ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, Attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po. Sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo, wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong credibilidad nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. At doon na yan halimbawa ako sa mga ordinary, 'di ba? Sa fiscal, yung magpapatunay no, or magbabanggit no na hindi yan credible, yung inaakusahan ng naghain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid
may request the aid of any agency sa pagtupad ng kaniyang mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga halimbawa mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail, pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Hindi rin parte rin po ba kung verification check lang maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. 'Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client. Si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una, ay nung yung mga lumabas sa pahayag, ay sapagkat may ginamit daw sa sakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglululoko po talaga tayo nitong NBI. Pero bakit po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan? Parte ba yun ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan, sino yung mga pati nga yung witness na tatanong, pati yung mga abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the full to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito. It is to harass and intimidate the witnesses. Alam niyo po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman, ganito rin po yung ginawa, kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan may agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po nating lahat yan huwag na tayong maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI, it has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at nabababoy na in the same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Opo, meron po kayong nabanggit po, attorney, na first time yung marinig na meron ding subpina ang ombudsman. Paano naman ito makakaapekto? Nag-deputize sila na inutusan itong NBI maggawa ng ganito, tapos ipapatawag din sila sa ombudsman. Bakit hindi na lang pag-isahin? Yun nga po, actually first time ko kaninang nalaman kay Atty. Baligod na may letter pala sila, may liham pala sila mula sa ombudsman na pareho ang pakay. Kaya nga po sabi ko malaking kabaliwan na itong ginagawang ito. This is intended to harass and intimidate and scare the witnesses. Parang pinapakita nila kasi di ba sinabi po ni Atty. Baligod na may next batch pa ng 10 mga dating mga tauhan ni Saldico na nag-deliver din ng baleta na lalabas. Ang sinasabi nila na pag kayo ay lumabas pa at kayo ay nagtestigo pa laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, eto sasapitin nyo, puro abala kayo, puro harassment kayo, puro pambibwisit ang gagawin sa inyo. Opo, meron pong panayam naman, kinuha yung komento ni NBI Director. Sinasabi po ni NBI Director dito na si Attorney Melvin Matibag, ang sabi niya rito, yun daw mga individual na humarap sa NBI, hindi raw
sumagot sa mga pagtatanong patungkol sa kanilang mga affidavit. Sabi pa niya rito, contradict daw ito sa earlier statement ni Baligod, Attorney Baligod, na handang makipag-cooperate ang mga ito sa NBI. Quote and quote, sabi ni Attorney Matibag, ang sinasabi nila, yung subpoena raw parang sa background check. Pero pag tinignan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay na verification dahil doon sa joint affidavit na issue po nila. Dagdag pa niya rito, during investigation daw, inihayag daw ni Baligod na hindi lahat ng 18 individual ay dating mga Marines at sinasabi ngang dati daw Philippine Army yung isa at yung isa nga reservist. Which is nandun naman sa joint affidavit po, attorney. Pero unahin ko muna yung sinabi niya na ang sinasabi nila yung subpoena raw parang background check, pero pag tiningnan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon na verification dahil doon po sa joint affidavit na issue po nila. Huwag kayong magpapaniwala dyan kay Matibag. Katulad ng sinabi ko, he was sent there for a reason. And the reason is para guluhin, para iharas. Hindi na po investigasyon yan. Harassment na yan. Intimidasyon na yan. National Bureau of Intimidation na po ang ginawa dyan. Very clear po doon sa subpoena for background investigation and verification. Wala naman nakalagay na credibility investigation bago isisingit ng isang abogadong kengkoy doon na credibility verification daw. Nasaan ang word na credibility ron? Ipakita niya sa akin. Wala po eh. Niloloko lang tayo niyan. Sabihin niyo kay Matibag, ikwento niya sa pagong yung pinagsasasabi niya. Opo. Kasi wala po tayong panahon para makipagbulahan dito at makipaglukuhan sa kanya. Very clear po, sinabi ni Attorney Baligo doon, kung sinabi niyo sa amin na tatanungin niyo sila tungkol doon sa affidavit, di sana dinala namin yung mga litrato, yung mga video, etc. Pero wala po talaga. Alam nyo, Attorney Matibag, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Kitang-kita po, huwag niyo nang guluhin. Walang naniniwala na sa administrasyon na to. Kasama na po kayo ron. Opo, ito ngang pangalawa, sabi niya rito, so mayroon na nakaagad na diferensya doon, di ba? Sabi ni Matibag. Tapos doon pala, sinabit nilang dokumento, yung Army, reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. Pero, kumbaga, doon naman sa affidavit, gaya na nabanggit natin kanina, malinaw naman doon po na naka-indicate. So, possible ba hindi nabasa nila yung affidavit? Baka po, merong ibang substance na na-ingest si Atty. Matibag, kaya medyo naapektuhan ng kanyang comprehension. Kasi talaga naman po, alam nyo, do not take anything that guy says seriously. Talagang ang papel niyan ay para guluhin ang issue. Prejudge na yan eh. Kaya nga po kami, ayaw na namin sumagot ng kahit ano at sabi namin, pwede ba excuse na kami? Kasi wala po tayong panahon pagka alam nating tinatarantado na tayo, bakit naman tayo makikipaglaro? Diba? Opo. Pero saan po kaya ang tunay na laban dito, attorney? Kasi ang pinag-uusapan pa lang dito, yung sinasabi nila, yung verification, pati yung legitimacy noong nagnotaryo, pati nga yung bishop na naging witness, ipapatawag din. Kailan ba ay imbestigahan kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga dating sundalo? Yun po yung tanong dito ng taong bayan kasi seryoso at sinasabi nga nila na marami din silang ebidensya at mga videos. Opo, hindi po imbestigahan yan. Huwag na kayong umasa. Kanina, tinatanong ko yung sa Special Action Unit, yung si Attorney Raimundo. Sabi nga ng aking kliyente na si Mike Defensor, you are investigating a non-crime. Bakit itong mga affiance ang iniimbestiga nyo? So, tinanong ko siya, kayo ba pagkatapos yung imbestigahan ito, patatawag nyo? Hindi sila makasagot. Kung hindi pa namin kinulit, parang labas pa sa ilong. Sinabi, patatawag namin. Sabi ko kasi, patatawag nyo ba yung mga sinusumbong? Bakit ito pinag-iinitan nyo? Huwag na po kayo kumasa dyan sa NBI, sa National Bureau of Intimidation. At wala po tayong maaasahan dyan. Moro-moro lang po yan. Pampagulo na lang po yan.
Opo, after nito, ipapatawag pa ba si Congressman na Mike Defensor? Baka hindi pa nila kilala. Nakakatawa nga po, tinatanong ko rin sa abogadong babae hindi nyo makilala si Mike Defensor? Meron bang hindi nakakilala kay Mike Defensor? Duda pa kayo na itong tao na sa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Ay, sabi nila hindi po. Anong problema natin? Alis na kami. Kasi alam naman nating lukuhan lang yun Bakit ka pa mag-ubos ng oras kung ang hindi na maayos ang usapan? Opo, ano pa ba siya? May kinuha ba yung kanyang ID para i-xerox? Kinuha po ng litrato siguro sabi ko nga para matapos na lang, para tumahimik na lang kayo. Ang ID anong problema nyo? Hindi ba nila mase-search sa internet? Pag lumabas, tinipe nila Michael Defensor, lalabas yung mukha ng kliyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Sir Admar lokohan na lang to para kami naglalaro roon. Wala po tayong panahong makipaglukuhan sa mga hindi matinong kausap. Nababanggit din ni Yusek Claire. Pwede rin nilang tanungin si Yusek Claire kung sino si Congressman Mike Defensor. Ewan ko kung si Atty. Matibag nanggaling sa kuweba, hindi pa, di ba? Dapat hindi nila kilala si Secretary Defensor. Sabi nga sa iyo, nakakatawa lang talaga rito kung hindi mo lang tatawanan ewan ko na. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po ang Pilipinas. Si Attorney Ferdy Topacio, legal counsel po ni former Congressman Mike Defensor. So, today I chose